Ganun nga. Itong ating ginawa ngayon, si Benji pumasok. Ando lang tayo, Benji. Wala muna tayong paksa ngayon dahil medyo masama ang pakiramdam ko eh. Kung napanood nyo yung sinend ko sa inyong video nung Bible study nung Friday, nag-iiba-iba boses ko, kung napansin nyo yun. Akala ko okay na ako, parang hindi pa, kaya gusto ko magpahinga. Gusto ko ipahinga. Kaya ngayon, medyo ano muna tayo, Bible Q&A muna tayo kung meron kayong naiiwang mga doubts dyan, mga tanong na mahirap sa labas, mga nakakasalamuhan nyo. Sige lang, itanong nyo lang para mapag-usapan natin, solve natin dito. Kung meron kayong mga guest dyan, tropa na gusto magtanong, sige, live. Ayos na ayos. Kasi dati si Smayet, sabi ni si Smayet, ready ka ba na ano to, makipag-usap sa pastor? Sabi ko, oh, ready naman ako sa pastor. Hinihintay ko, di naman siya bumalik na. Siguro papakausap niya sa akin yung pastor na nasa ano, saan ba yun? Nasa Singapore, nasa Hong Kong, na JIL. Hindi naman pinakausap sa akin. Sabi ko, hinihintay ko nga. Parang naano siya eh, na-open yata doon sa ating topic doon sa mabuting gawa, no, Sis Jen? Wala raw kasing matuwid eh, sabi ni ano eh, Sis Mayet eh. Yung ba yung kahit gumawa ka ng mabuti, wala, walang ano? Yung binanggit niya noon, yung last year pa, na wala raw matuwid kahit isa. In-explain na natin by context. Nakailang Sundays tayo kung paano basahin ng talata through context. Abay sa kanya pala, hindi pala niya pinapaniwalaan yun dahil binagamit niya uling basehan yun sa kanyang paniniwala na walang matuwid kahit isa, si Kristo lang ika. Ayun. So, medyo binara ko ng konti kasi hindi mali yung pananampalatayang yun na ipipilit mo yung gusto mo na walang matuwid. Wala namang ganun na sinasabing walang matuwid na So, absolute. si Noah, si Abraham, not included. Oo, parang yung ating kausap, no? Brad Alfred, si Alvin Opo. dati, di ba? Ah, Parang sinabing lahat ng manok sa kulungan patayin mo. Interpretasyon niya lahat, absolute lahat. Di lahat ng manok, pati sa kapitbahay, papatayin mo, 'di ba? Gulo 'yun. Di porke lahat, lahat na absolute. Babasahin mo yung context ng Romans 3 kung sino yung lahat ay nagkasala, walang humahanap sa Diyos, 'di ba? Alamin mo kung sino yung wala doon, wala matuwid kahit isa, wala. Tama yung sinabi ni Pablo, wala matuwid kahit isa. Ano yung context nun? Sino yung sinasabi ni Pablo walang matuwid kahit isa? Lahat ba yun ang tao? 'Di ba? Nung sinaway natin doon sa ating podcast, biglang nawala na, hindi na nagpakita. Di na-offend, natisod sa salita. Sabi sa Santiago, di ba, ang sino mang natitisod sa salita, hindi yun okay. Dapat yung matuwid ka, hindi na natitisod sa salita. Santiago yun nakasulat eh. Ikaw, ang basihan natin, ang usapan natin, Biblia. Natitisod ka pala sa salita. Pagka babasahan ka ng mga prueba, nasang kalagayan ka nun? Baka nasa batuhan ka lang nun na tumigas na ang puso mo. 'Di ba? Pinapakita na sa yung ebidensya na ang mundo bilog, flat earth ka pa din. Oh, 'di ba? Brad Benji. Naalala ko yung tanong ni Brad Benji nung nakaraan eh. Ginawan ko ng slide eh. Nabitin lang tayo sa oras, no, Brad Benji. Yung tanong mo, yung firmament, gusto kong sagutin yun eh. Yung firmament daw, sabi ng mga ibang nasa vlog, kasi ito, mga vloggers to na, kumbaga, subtle very subtle. Magbablog sila, magpapaksa na parang akala mo yun, magaling sa Hebrew, no? So, bandang uli, ang kanila palang content, flat earth. Papaksa ko nga yung flat earth, Brad Alfred, kasi meron tayong kasama sa Chase nun eh. Na nung tinanong ako sa flat earth, ayoko muna entertain kasi ang babaw, yung pala, malalim na pala ako ito sa kanya. Isa yan, Brad Benji, yung tanong na yung firmament. Sabi ko, ay nako, patay tayo nito. Yung isang blonde hair na sa States yun bumabasa ng mga Hebrew-Hebrew yun eh. Sa una, akala mo tama kasi anti-evolution. Ang paniwala, ang Earth daw ay 6,000 years old. Okay, against evolution. Against siya sa ganung mga science-science, no? Ang mundo daw, 6,000.
Sabi ko ba, okay ito ah. Bandang huli, gagamit na ng Hebrew, gagamit ng rakiya. Ano, since it's Jen, alam mo yung rakiya, di ba? Nagulat ako, sabi ko, rakiya, in-explain doon sa TikTok eh. Rakiya, ika, is firmament. Oh, gusto mo ba sagutin natin yun, Brad Benji, kung ano yun? Kasi ang paliwanag nyo doon sa rakiya, yan daw yung nasa langit. Yan daw yung, ano, yung cover, yung dome. Yung dome, kaya wala rin nakakalabas sa space. O yan, topic natin yan. Sige, kahit konting sagot lang, Brad Benji, eto yan. Hintayin ko yung mga ibang tanong nyo. Yung firmament po kasi, sabi sa Hebrew word, the primary Hebrew word for firmament is rakia. Ayan, derived yan from a root meaning to spread out or hammer. Yung parang pinipipi siya. O spread out para lumatag, no? Sabi, implying an expanse or vault separating the waters above from the waters below, as described in Genesis. While older translations like the Latin Vulgate used firmamentum or firmament, modern translations often use expanse or sky or heavens, yung shamayim, heavens, reflecting its function as the visible sky where celestial bodies are located. Ayan, sabi nung vlogger na flat earther, yung long hair. Sabi nga nun, ayan ika, ang root meaning ng ng rakiya, yung firmament. Yan daw ay pinupukpok. Eh di solid nga naman yun, parang solid barrier, kasi pinupukpok. Eh di, yung nakikitang kulay blue daw, yan daw ay solid na parang salamin. Kaya wala raw nakapunta na wala raw tao nakakapunta sa space, outer space o sa moon. Yan ang kanilang mga pakana mga para makonbinse yung taong aanga-anga sa siyensya. So parang maukonbinse ka kasi, nga no, sabi sa Hebrew word, expanse pala parang may vault, may lalagyan. So ito'y material na bagay na nahihiwalayan tubig. Kaya wala rin nakakapunta dyan sa space. Sa unang dinig, parang tama pag wala kang idea na yung kanilang content is flat earth. Alam niyo, maraming na-convince dito, mga kasama, sa ganito mga paliwanag. Gumagamit ng mga Hebrew, mga rakia, ganyan. Sabi ko, natapatan kita. Sige, pag nag-online uli ako, merong Tagalog ngayon yan. I mean, meron ngayon Filipino vlogger ngayon yan na ang laman niya is flat earth din. Nakita ko sa post ni Sis Ed na yan. Ewan ko, sinusundan ni Sis Ed na yung flat earther na yun. Akala mo, ang galing-galing, flat earther, gumagamit ng mga Bible verse. No? Ayan, tinan natin, no, Brad Benji. Yan, sinasabi dyan, ang root meaning daw ng firmament is to spread out or hammer. So, parang nga naman pinipipi. Meaning yan ng root word. No? Meaning yan. Ganito yan, mga kasama, no? Sa ancient view kasi ganito. Ancient view, the term reflects an ancient cosmological view of a solid dome. Ayun. Yun ang akala ng mga unang tao noon. Or vault, holding back waters above, though modern understanding often views it as the visible sky or atmosphere. Yan. Pero noon, ang paniwala nila, solid dome. Yung iba atang Jewish, ganun ang paniwala eh. So, solid dome siya, vault, parang vault. So, nahihiwalay nga naman yung tubig. Sa kanila kasi pag sinabing water, liquid. Liquid water yung naghihiwalay doon sa Kaya parang material nga naman, isang liquid na naka-contain doon sa vault, yung mga liquid na naghihiwalay doon sa langit. Yan. Kaya wala nakakapunta ron sa outer space. Sabi ko, ang lawak na ng science ngayon, may mga astronaut na, di ba? Inaayos nga yung mga satellite dyan dahil may GPS dyan. Dyan yung GPS. Ano ba yung GPS? Global Positioning System. Oh. Ano ibig sabihin nun? Yan yung naglalagay ng ating mga posisyon kung tayo ay nasa aeroplano, nagka-travel tayo from place to place, no? Meron tayong barko. Ako, nagbarko po kasi ako eh. So, alam ko po yung GPS, binaplot po namin yan sa mapa, no? Kung nasa na kami. Kami ba'y nasa North Africa na? Nasa Brazil na ba kami? Ganun po yung takbo ng GPS. Ngayon, yung GPS po, meron yung tinatawag na parang time clock. Na yan ay mahuhuli. Pag di mo in-adjust yan, nasisynchronize dapat yan sa time sa Earth. Kasi nga, di ba, ang time sa Earth, mabilis, mabagal, Brad Alfred.
Nawala si Brad Alfred. Madali lang. Sensya na. Sige, Ano lang. Sis Jen, ikaw. Ano yung time sa Earth? Mabilis, mabagal? Mabagal. Mabagal. So sa mga tuwid, yung GPS dun sa sky, yung satellite, mabilis ang ikot ng time clock. Mabilis. So, Mm. mawawala ka sa traveling mo kung nasan ka na, maiiwan ka sa, kumbaga sa Waze, no? Maiiwan ka, hindi siya updated. Kaya ang ginagawa ni John Harnett, yan, ito pa, John Harnett, isa pong young earth creationist yan, naniniwala na ang mundo ay 6,000 years old. Meron silang ginagawa ng mga sapphire adjustment, bato po yun, sapphire, doon sa time clock, doon sa satellite sa taas. Ina-adjust po nila yung, kaya yun, sakto yung time doon sa GPS. Yan po ang nangyari dyan. Eh, may nakakalabas na ng space eh. Ando nga yung satellite, paikot-ikot doon sa orbit ng Earth. Di ba? Paikot-ikot. So, hindi ka naniniwala doon kung ikaw, man of science ka, kung ikaw is magaling, flat earther. Ba't di ka naniniwala doon? O, di ba? Ayan. Yan yung ancient view, solid dome. So, kaya nang kinalabasan nila, flat earth daw, mga kasama. Ayan yung, kita nyo ba yung buwan? Yan yung buwan sa right side, ayun naman yung araw sa left side. So, merong dome na nakakover sa earth. Flat lang daw yung earth, mga kasama. As yung dulo ng earth, iceberg. Yan daw yung pinaka North Pole. Bawal daw sa North Pole mag-travel kasi raw, merong madidiscover daw doon ng mga tao. So, yan ang kanilang pakawala. Abay, marami na naniniwala po rito, mga kasama, pati celebrity, basketball star, celebrity. Sa States, ha, almost 2 million na ata naniniwala rito na ang mundo raw hindi bilog, kundi flat. So, wala raw nakakapunta sa space. Yan daw ay dome na solid kasi bubunggo ka rin sa salamin. Wala raw nakakapunta. Tingnan natin, no, kung totoo yung sinasabi nila. Ayan. Sabi dito sa report, no, pwede niyo po i-google yan, mga meteorites. Based on 2025 records and monitoring, significant events, several fireballs, exceptionally bright meteors were reported. Notably, on June 26, 2025, a one-ton meteor exploded over the southern US, causing a sonic boom and likely dropping fragments in Georgia. Aba, may nahulog na heavenly bodies noong June 26 doon sa US. O, nahulog. Ibig sabihin, tumatago sa ano? Sa firmament? Tumatago sa glass? Ganun ba? Butas ang glass. Butas ang glass. Asa na salamin? Ng firmament. Kita mong kabubuhan yan ng mga flat earther, di ba? O ito pa, document false. NASA's recent events database for 2025 tracked confirmed and suspected meteorite false, including events in Maine, February 21st, and Kentucky, March 18. Meron sila mga tala dyan eh. Mga near misses, mga throughout 2025, numerous asteroids passed closer to Earth than the Moon, such as 530-foot asteroid. Yan, mga hindi tumama. Daily activity naman, small space debris ranging from sand to small asteroid size hits the atmosphere daily, creating shooting stars with major meteor showers, ayun, such as the Geminids in December, producing up to 150 meteors per hour during peak activity. Yan po yung naobserbahan na sa langit, mga kasama, na may mga meteors na huhulog po sa Earth. Kita nyo nga yung pagmumukha ng buwan, di ba? Tatad yung mukha ng buwan. Pag kinlose up mo yung buwan, tatad ng mga meteorite yun eh. So, tumatama rin din yung mga meteorite po. Sa Earth, meron din. Eto, katunayan, mga flat earther. O yan, yung tinatawag na Barringer Crater. 570 feet yan, deep. Di ba? Nalimutan ko na kung saan lugar to. So, may ganyang ano sa Earth. O yan ba'y vulkan? Oh, ba't walang lava? Kasi kung vulkan yan, sasabihin ng mga flat earther, ay, vulkan ika yan. Ay, vulkan pala, ba't walang lava? Eh, bobo lang eh, no? Bobo lang eh. So, itong tumama dyan, galing to sa labas ng planeta. O, kung wala nakakalabas sa space, sa Earth, ba't may nakakapasok? O, isa yan, Barringer Crater. Ito pa, yung Lunar Crater. Ito po yung tawag dito. Ito, hindi ko na nalagay yung lugar eh.
So malaking crater po yan, naipon na yung tubig dyan, no? Oh, hindi niyo pwede sabihin niya na yan, no, bulkan. Dahil wala nga lava eh. Wala nga record na nagkakaroon ng usok dyan. So yan ay isang heavenly body galing outer space, tumama dyan, naging lunar crater. Oh, ito pa isa, Wolf Creek crater. Yan po yung nasa Australia. Oh. Mga naiwan po yan sa Earth eh. So meron mga tumatamang heavenly body sa Earth. Ito pa, yung Gosses Bluff crater. Oh. Wala ring lava yan. So hindi to vulkan. Di ba? Crater yan. Merong heavenly body meteorite na tumama dyan. Sabog yan. Oh. Ito pa. Oh. Pingualuit crater. Oh, yan po yung nasa Canada. Oh, naipon na yung tubig. Do? Pagka yung tubig nagme-melt doon sa gitna, nagiging tubig na. Yung snow pala, no? Yung snow, nagiging tubig pag umiinit sa Canada. Ayan ho, ano po yan? Tama po ng comet yan o asteroid eh. So, ibig sabihin, yung firmament na sinasabi ng isang magaling sa Hebrew na flat earther, ayan daw ay dome, wala nakakalabas dyan. Assuming, wala nakakalabas. Eh, ba't may nakakapasok? O, sagutin mo, flat earther. Wag mo kami tangahin, di ba? Ang dami ng discovery na ang mundo, ang mundo tadtad ng mga ng craters, mga meteorite nga ang tumatama diyan. Ang sabi naman nito mga tawag dito sina Michael Heiser, yung mga angelic diyan, yan daw ay bagsak na mga fallen angels. Almost 200 craters po ang makikita sa buong mundo, mga kasama. Yung 200 craters na yan, ang pakahulugan ng mga itong mga angel na to, eh yan daw, dyan daw tumama yung mga 200 angel na nag-rebellion. Kita nyo na. Oh. Paano yan? Meron palang heavenly body galing sa taas ng outer space, meteorite, bumabagsak sa Earth. O akala ko ba solid yung dome? O Brad Benji, nasagot na natin. Mabigat na argumento yan, hindi nila kaya pabulaanan yan. Bakit may crater? Walang lava. O, saan galing yung butas na yan? Hinukay ng tao? Para lokohin tayong lahat? O, ipakita nyo mga flat earther. Ipakita nyo, explain nyo yung gilid na yan. Ba't walang laba? Ba't wala kayo mga anthropologists, mga flat earther? Bobo kayo eh. Diba? Ang dami nyo nililigaw ng mga tao. Kunyari, biblical kayo. Eh, mga sinungaling naman yung mga tinuturo nyo, mga flat earth. Ang mundo, bilog, hindi flat. Meron pa akong isang ebidensya, Alfred, dun sa na ang mundo, bilog, hindi flat. Maganda. Next time na siguro pag yan ang topic natin ng flat earth, nakakainit ng ulo eh. 'Di ba? Ayan po, ang isang pruweba na kung walang nakakalabas sa space, bakit may meteorite na nakapasok sa earth? Tanong po yan natin sa mga kaibigan nyo, mga flat earther, mga vlogger, mga nanloloko lang ng mga tao para lang magkaroon ng content sa internet, magkaroon ng view, kumita ng pera. 'Di ba? Masama 'yun eh. Kung makikita ka ng pera sa isang kasinungalingan na content, mali 'yun eh. Kaya yung firmament po, hindi yun solid na flat na pinipi. Parang ganon, pinipi ng Diyos, no? Solid yan, kulay blue yan. Hindi yun. Assumption lang po yun. Assumption. So yan po, yung sample na sagot po natin, Brad Benji, sa firmament. At kung titignan niyo po sa YouTube, no, yung mga video na nakunan ng video, yung mga dashcam sa camera, yan po, isang link po yan. Search niyo po yung Russian meteorite. Tumama po yun, huling-huli po niya, pahapon na po yan eh. Tumama po yung meteorite na yan, moving meteorite sa Russia. Sabog yung impact. Merong ganung video po na tumama yung meteorite sa building, ang lakas ng impact. Eh, saan galing yan, flat earther? Ano yan, missile? Ginawa ng tao para lokohin tayo, meteorite yan? Nahihirap pabulaanan yan eh. Alam mo yung dala ng mga flat earther, false science yan eh. False philosophy. Yan po yung nakasulat sa Colossians 2:8. Beware lest any man spoil you through vain deceit, through man's philosophy. Yan, yung flat earth po na yan, philosophy ho ng tao yan eh. Nanliligaw yan. Yan, sarap niya kung meron, hamunin ko nga yung Brad Benji, no? Sis Jen, yung vlogger na pinopost ni Sis Edna na flat earther. Hahamunin ko na diskusyon yan. Saka na muna sila sa Telesta, yung muna mga manloloko. Hahamunin ko muna yan sa pag nag-live na ako. Siguro mga 2 years pa, saka ako mag-resign eh.
Manlolooban ng Diyos. Wait lang tayo. Ayan po yung ating sagot sa firmament, Brad Benji. Hindi ho porke sinabi sa firmament na hammer or pinipipi, ibig sabihin, literal, hindi ho. Yun po yung literal application ng mga Hebrew na yung firmament is literal na pinipipi, yung word na rakia. Yan yung literal application. Pero ang gagamit ng rakia ay Diyos, no? Mga elementong nasa itaas, pangkalahatan, yung space nga, di ba? Sabi, yung deep, dyan ang galing yung space, kaya nga spasyo eh. Spasyo, hindi yan solid na material na alam natin. Di ba? Hindi ho. Tagus-tagusan yan. Ganun po yun. Yan po yung story ng rakia. So, ang rakia po, hindi po ang meaning yan is solid na dome. Yan po isang parang nagdi-divide. Nagdi-divide sa waters. Above the waters, below the waters on earth. Yan po yung division. Division po kasi yung space, ang daming division. Di ba, meron ng third heaven, first heaven, second heaven. Yan yung second heaven, yung mga galaxy, yung mga nakikita mo sa langit. Yung third heaven, ano yun? Brad Alfred, ano hula mo sa third heaven? Andiyan ka pa? Sis Jen, ano yung third heaven? Siyempre, doon nakatira ang Diyos. Yon. Kaya yan ay napakadaling i-debunk yung firmament kung alam mo na yung talata ng Biblia at usage niyan, 'di ba? Maraming ganun sa Biblia mga kasama na ang meaning sa Greek, meaning sa Hebrew, parang literal. Kasi ganun nila ina-apply sa tao, sa earth. Pero i-apply mo yan by the word of God kung ang Diyos ang gagamit, hindi yan laging literal. Ganun po ka-flexible yung Hebrew tsaka Greek eh. Kaya wag tayong patangay dyan sa mga flat earth na nagagamit ng rakia. Ano ang rakia? Solid yan. Ay, nako po. Mali po. Maling gamit. 'Di ba? Kulang ang gamit natin dyan. Pagka papaniwalaan natin yung solid, yung rakia. Yan ay tagusan. No? Meron pa pong tanong sa Q&A natin. Pasensya na, inumpisahan ko sa flat earth, rakia. Sige po, tanungan po. 9:30 na. Magna 9:30 na. Meron kayong gustong linawin o ano man? Meron akong question. Kung Sige po. di ba siyempre sa Hebrew hindi naman talaga literal na division na solid siya. Paano natin siya para ma-explain? Kumbaga, ano yung itsura niya? Yung itsura, kasi 'di ba maraming form of gases yung water? Ang dinivide po kasi ng Diyos dun sa Genesis, water eh. Space, water. Yun po yung dinivide niya eh. May water Space. vapor. Okay. Merong water vapor, merong literal liquid. So, merong gases na water. So, marami po eh, marami po. So, yun po yung dinivide niya eh. Kaya kita mo dun sa nebulae, mga nebulae sa outer space, yun po yung mga gases. Another form of water na naman yun. So, yung division na ginawa ng Diyos dyan, Sis Jen, division ng waters from the deep. Kasi po, nag-umpisa po yun yung earth saan? Sa tubig. Kumbaga, nakalublob po tayo sa tubig, yung earth. Nakasulat po yan sa ikalawang Pedro 3, no? Kung babasahin po natin. Nakasagot ko ba yung tanong mo, Sis Jen? Ah. Hindi kasi pwede siya makita na parang Mm. visible. Siguro kung lalabas tayo ng Visible. outer space ng Earth, kita mo yung atmosphere eh. That's another Mm. division, yung atmosphere na parang maliwanag na cloud. Very light, manipis. Diyan nga yung protection natin against sa mga heavenly Mm. bodies kasi pag pumasok dyan ng meteorite, susunugin niya muna eh. Burn niya muna kaya nag-aapoy yung mga meteorite eh. Protection yan eh. Ganun yun. Mm. Thank you po sa question. Meron pa pong magko-comment or question? Sis Edna, ikaw, bumalik ka na. May question ka po? Nakita ko kasi yung post mo na yon, yung isang flat earther na lalaki doon sa kanyang vlog. Sinundan ko, sabi ko, patay, flat earther to. Yun. Si Brad Benji, nagdadrive to eh. Baka hindi pwede magtanong to eh.
Sige, hanggang alas 10 tayo guys. Tanungan or comment. Kahit tanong ho sa akin, pwede rin ho. Hello. Sige, sige. Pasensya na kanina, nakikinig kami kanina ni Mrs. kami dalawa. Okay, good. Nagulat nga siya kasi nga, na hindi niya akalain na meron palang mga tao na gano'n na baliw na naniniwala sa flat earth. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko nga, although parang ang kabaliwan nga, pero hindi ka maniniwala. Maraming naniniwala talaga ngayon. Maraming mga nauto. At yun nga ang nakakalungkot Kasi nga, magtataka ka, bakit sila napaniwala ng gano'n? Nag-agree agad sila, di ba? Hindi man na nag-iisip. Pero yan ang nangyayari sa henerasyon ngayon. Kung sino yung pakiramdam nila na sikat, makikinggan nila. Hindi na sila nag-iisip parang ganun, dahil nga sikat Dahil sikat sila, gusto nyo yun. Parang sa tingin ko, gusto nyo maging sikat din. Parang ganun. So, yun nga. So, ayun, yung itatanong ko sana, bakit nagkakaganon na yung flat earth na yan, lumang panahon pa yan Nung sinauna pa yan Oh. Nung ano pa yan na matagal na pinagtalunan yan na ang mundo daw ay flat. Oo. O bilog. Tagal na yan. Bakit ba sineseryoso yan ng maraming tao? Ano bang nangyayari? Ang isang naobserbahan ko diyan, kasi alam mo Brad Alfred, tanong ni ano, thank you. Tanong ni ano yan ni AJ. Si AJ, dating kasama namin niya sa Chase. Tapos napunta ng Amex. Nung una, hindi ko pinapansin yung tanong na yun. Kasi yung pala, seryoso na pala siya. At nung chinek ko, marami na nga pala naniniwala doon sa flat earth na yan. Kasi, pag ito, i-ignore ko halimbawa, no? Ignore ko yung subject ng flat earth. Tapos may nagtanong sa Bible Talk. Wala tayong sagot. Ay, hindi yan. Basta ganun lang. Kumbaga, dinismiss ko lang yung tanong. Ano mangyayari? Possible mangyari ay yung tao hindi na-convince sa ating stand na biblical tayo. Kasi dinismiss ko lang Binrush off ko lang. Diyan papasok mga kasama yung nasa 1 Peter 3:15 na tayo maging handa ng pagsagot sa mga taong humihingi ng katuwiran sa atin. So, yan, medyo sineryoso ko na kasi nga hindi pala to basta-basta kasi gumagamit ng mga Hebrew, mga rakia, firmament, no? So, na-challenge na ako, inaral ko na. Sabi ko, malalim din pala pagkalubog to. Ngayon, ba't saan nag-umpisa yung belief na yan? Nag-umpisa po yan sa belief na wala pang taong nakakapunta sa buwan. Yan po ang start niyan. Lahat daw po ng mga picture na ang Earth bilog, hindi raw yan totoo, kundi yan po digitalized. Yan daw po pineke ng NASA. Yan. So, dyan po nag-start lahat yan at yung nag-ugat-ugat na yan. So, lahat na ng nasa space is kasinungalingan. Lahat po ng about ang mundo'y bilog, ay dinismiss po nila lahat yan. Kahit na po yan ay scientific. Diyan nag-start yan, Brad Alfred. Ngayon, so far, naukumbinsi po yung iba kasi yung mga ibang sumakay nga naman doon sa 19, ano ba yung flight ng papunta sa, 69 ba yan? 1969? Na nagpunta yung tao sa buwan, ng mga American astronaut. Yung isa doon kasi, umaamin, we never go to the moon. I forgot his name. Yung isang astronaut doon, inaamin niya na hindi nga naman doon sila nagpunta ng buwan. Okay naman ako ron, Brad Alfred. Kahit itanong mo sa akin, ikaw ba, Brad Ren, naniniwala ka ba may nagpunta sa buwan? Sige, tanong mo sa akin, Brad Alfred. Tanong ko na, may tao pa bang nakarating sa buwan? Ang sagot ko, noong 1969, wala. Wala pa. Oo. Lahat nung yun is drama lang. Noong 1969. Kasi nga, gusto po nilang unahan ang Russia. Noong panahon na yun, nagkakaroon ng competition po ang Russia at saka Amerika na pagpunta sa buwan na kami mas mabilis, meron kami spaceship, itong Amerika. So, nauna sila. Daw. Kaya yung isang piloto ron na sumakay doon na astronaut, yung matandaan, I forgot his name, no? Kaya na lang mag-search. Dinideny po niya na napunta sila sa buwan. Dinideny po niya.
Ngayon, meron ba ba nakapunta sa buwan? Meron na after 1969. Pinalabas lang nila na hindi ang nauna sila sa Russia. Ganun po yan, story niyan. Ayoko lang talakayin kasi hindi naman to ganong biblical, pero yan po yung nag-umpisa na storya na maniwala ang tao na wala pang nakakapunta sa buwan and so forth. Yan daw ay made dome, wala nakakapunta sa space. Eh, mali. Ganun po yan. Diyan nag-start yan, Brad Alfred. Kaya maraming naniniwala na ang mundo ay flat. Sabi doon sa Biblia daw, four corners of the earth. Kaya ang mundo raw, flat. Sabi ko, kung four corners, dapat square. Square dapat ang earth, hindi flat na bilog. Di ba? Yun. Ayaw nila ng triangle. Ayan yun lang ng triangle, di ba? Ang daming patunay na ang mundo bilog. Sumakay ka lang ng barko, tsaka eroplano, alam mo na mundo bilog. Most kasi nung naobserbahan ko na nagsasabing hindi bilog ang mundo, hindi pa po sila nakakabiyahe ng ibang bansa. Yan ang napansin ko. Sa mga nakausap ko sa opisina, ewan ko sa inyo. Ganon. Hindi Ah, pa nila nakikita from top pag kahit nasa sis, aeroplano. on top, pero kung ang mindset mo, dapat open mind ka eh. Kasi ako yung nakabiyahe na papuntang Dubai, Brad Alfred. 7 hours mahigit yung biyahe mula Pilipinas hanggang Dubai, 7 hours. Kitang-kita mo yung pagbubukang liwayway nung araw eh. Kumbaga umalis kami gabi. Tama, gabi. Gabi. Tapos nung alam mong paumaga na, sa oras mo iba oras na parang parang pa alas 12 ng gabi sa time mo ah. Kasi may relo ko galing Pilipinas. Pilipinas time pa yung nasa relo ko. So alam ko pa alas 12 yun. Abay, doon na sa malapit sa Dubai, iba, paumaga. Sabi ko, iba nga, mundo talaga, bilog. Sabi ko. Yun ang isang prueba na nagkakang-cross ka ng time zone eh. Kasi ang hirap explain nun, no? Sa Pilipinas, alas 12 ng umaga. Sa New York, alas 12 ng gabi. Kung ang mundo flat, paano mo explain yun? Di ba? Bobo lang eh. May time zone eh. Bill Kaysing is one of the first AI search Si Bill Kaysing. He published a Isa, book, We Never isa sa Went. mga promotor niyan. Noong Oo, 1960s. pwede naman na talagang hindi sila nakapunta kung sino man yan. Kasi nga, film lang yun eh. Film lang yun yung nangyaring yun para lang unahan nila yung Russia. Yun. Sige po, baka may iba pang gusto magtanong o mag-comment. 9:40. So, although ayaw na maniwala sa NASA, kay yung kay sino ba yung may-ari ng Tesla? Sino ba yan? Si Elon Musk. Elon Musk. Di ba nagpapalipad din yan ng rocket outer space? Pagka in-explain natin yun, Brad Alfred, ang kanilang katuwiran, hindi nakakalabas yung rocket sa Kasi nga may rakiya. Eh, hindi, ang doon, hindi naman kailangan, ang ginawa naman ni Elon Musk, yung kanyang rocket, pinalipad niya sa space, paikot sa mundo, at pabalik sa kanyang base. Ayun. Yun ang meron nga yan makapanood mo sa YouTube Sabi, parang imposible na naman pekein mo yung rocket na lumilipad. Hanggang sa pag-landing ulit, pabalik. Nire-reject nila yun, Brad Alfred. Nire-reject nila. Wala na. Kaya nga ang prueba kong gagamitin dyan, hindi mahirap nilang i-debunk yung mga creators eh. Kaya doon na lang kung ano yung pwede na makita. Oo, nasa Earth na lang. O kaya, bakit nila lang subukan umakyat sa isang bundok at tignan nila yung paligid? Dapat flat, di ba?
Ah. bakit umaarko yung ano, yung lupa Yun sa ang hindi malalim? nila ano, kasi alam mo delusional yung mga yun, eh. Oo, grabe naman yan. Sabi, nasubukan niyo na bang umakyat ng bundok at Mm, tignan mo yung buong paligid? Mapapansin mo, umaarko yung lupa. tama. Di ba? Bakit ganun? Dapat yan eh, kung flat talaga yan, wala kang makikita diyang arko. Makikita mo yung flat. Sira ang Wala, logic. Oo. hindi ka, parang hindi ka makapaniwala na mapapaniwala mo ako sa ganyan. Matinding Marami pwedeng gawing ano, yung hindi ka alis at sa bahay ka lang. Kaya mong Oo. patunayan mong bilog, eh. Inisip ko baka na-hypnotize sa mga Yan yung ano, kapatid na Alfred, yan yung binabanggit sa Biblia na strong delusion. Strong delusion. Google ibig mo. sabihin, matagal na ilusyon yun. Oo. Ano yan eh, lansin ng demonyo yun eh. Hinahanap pala nila. Parang ganun. Oo. Kasi alam nyo, lahat ng mga lies na bumabangga sa Biblia, yan ay gawa ng demonyo. Lahat ng lies po na bumabangga sa Biblia, gawa mo ng demonyo yan. Kaya ako, medyo nag-firm na ako ng konting labanan yung mga flat earthers. So kung ang mundo flat, bakit walang eclipse na flat? Laging bilog. Yung mga lunar eclipse na shadow ng earth. O bakit ganun? Dapat nag-oblong siya, di ba? Dapat nag-oblong o flat na ganun, di Oo. ba? O walang history ng ganun eh. O ibig sabihin, ang mundo bilog, spherical. Baka, baka hindi pa nila nararanasan makakita ng solar eclipse. Wala, dinideny nila lahat eh. Lahat ng mga ano na, yung solid na science na, they'll reject it kasi nga ando sila sa line ng demonyo. Eh yung ganyan hinahayaan na ng Diyos yun. Kumbaga, ibigay mo na sa demonyo yun eh. 'Di ba? Nakikita ko Time na. will tell na lang eh. Time will tell. Tsaka matagal nang napabulaanan niya, kapatid na Alfred, kapatid na Benji, no, yung flat earthers na. Merong 5 vlogger, sali ko na nga to. Wala kayong tanong eh. Merong 5 vlogger na flat earther po sa YouTube, mga sikat po yun. Hindi ko na nga tinandaan yung mga pangalan. Ngayon, si Pastor William Duffy, isang creationist po yan. Pastor po yun na gumastos po ng almost $30,000 mahigit po yun para i-challenge yung 5 flat earthers na sumama sa kanya. Sumama kayo sa akin, papakita ko sa inyo ang mundo bilog, doon tayo sa Antarctica, na kung saan yung araw hindi lumulubog. Eh di sumama. Noong 2024 yan mga kasama, no? Sumama yung 5 vlogger. Pagpunta ng Antarctica, hindi lumulubog ang araw. Eh di pahiya yung pahiya yung 5 vlogger na flat earther at naka-video yun. Hanapin niyo yun sa sa YouTube. Si Matt Duffy ba? O William Duffy. Kasama yung mga flat earther. Umaamin yung mga flat earther. Hindi nila matanggap na na ang mundo bilog. Ayun. Pero naka-video yun yung kanilang confession na inaamin nila mali sila. Eh kasi may portion ng mundo eh, naka-angkla ron yung yung sikat ng araw eh. Doon natututok yung yung ikot ng ng mundo sa axis niya. So walang paglubog ng araw doon. Doon naka-highlight eh. 'Di ba? May ganung panahon, 6 months, 6 months walang araw. 6 months, 6 months may araw. Ganun yun eh. Yung North and South Pole, 'di ba? Ganun yung takbo nun eh. Eh nakakumbinsi sila doon sa ginawa ni William Duffy na yun, Pastor Duffy. Oh, gumastos 30,000. Eh doon pa ba hindi pa sila naniniwala? Eh matigas na talaga bungo mo. Yun ang story diyan mga kasama. Sige po, baka meron pa ibang gusto magtanong. Ayan. Bigyan mo nga ng telescope yan, Sis Jen, no? Yung mga flat earther na kakilala niyo sa opisina. O, ito telescope, ha? Pumunta ka sa North Hemisphere, ha? Kung nandun yung tinatawag na Northern Star. Kasi sa Northern Star, pag ikaw ay nasa space, no? Kitang-kita mo lahat ng planeta ron. Jupiter, yung Neptune, kitang-kita mo lahat yan. Na ang itsura niyan, bilog, spherical. Lahat naman ng planeta spherical. So, biglang iisipin mo, ano kaya yung Earth? Spherical din? Ay, hindi, flat. Tanga ka na lang nun eh. Kung nakita mo yung mga heavenly bodies, spherical. Yung buwan, o yung Pluto, yung Jupiter, kalalaki ng Jupiter, spherical po yan eh. Pati yung Mars, spherical eh. Tapos yung Earth, naniniwala ka, Diyos ang may gawa ng mga planeta. Tapos yung Earth, flat.
Anong klaseng Diyos yan? Inconsistent. Yun ang nalabas dyan. Yung Diyos nyo inconsistent. Which is the devil himself. Yan ang paniwala ko dyan, mga kasama. Iba yung Diyos nila. Maraming salamat sa pagsagot, Brother Ray. Thank you. Na-receive ko yung picture na sinend mo, Sis Jen eh. Yung mga planeta na yan. Na-remind nga ako doon kasi merong high telescope na nabebenta na nga sa Lazada yan. I forgot the price. Pero sobrang high po nung telescope na yon. Ikitang-kita mo yung planeta. Yung mga Jupiter na yan. Kita mo. Mula dito sa Earth, kita mo. Pero pwesto ko nga na maganda nga lang. Somewhere in Canada or somewhere in States. Kasi doon medyo northern po yung States eh. Doon po mas kita yung mga kalawakan na yan eh. Hindi yung sa Pilipinas kasi ang Pilipinas nasa equator. Hindi po natin kita yung mga ibang planeta. Sa northern area. Yan, kung saan nandun yung anong tawag doon yung parang nalimutan ko yung tawag eh. Sa Canada may ganun eh, kita yung sa New Zealand, kita yung parang rays of the magnetic field ng Earth. Nalimutan ko yung tawag doon eh. Orobela ba? Nalimutan ko. Yung pag nandun ka sa lugar na yon, kita mo yung ibang heavenly body na halos lahat sila spherical. Mag-iisip ka, ba't itong mga to spherical? Ano kaya yung Earth? Spherical din? Ganun lang yung kasimple. Kung bibigyan mo ng telescope yung mga flat earther, kaso they don't wanna believe kasi masarap i-content kasi kumikita na yung vlog mo sa YouTube ng milyon. May kita ka na. Meron ka ng kakainin araw-araw, di ba? Ganun yun eh. Meron na lang po tayong last 15 minutes. Sige po, baka meron pang gusto magtanong, nahihiya lang. Sis Edna. May question ka, mga na-encounter mo sa church. Kung wala kang question, ako magtatanong. Mag-recite kayo. Yan. Okay. Wala na po bang question? No question na ako. Sige po. Tatanong natin yan. Tatalakayin po natin yung flat earth separately next time. Okay. Nga pala, tinignan ko yung clip ni William or Will Duffy. Nakakatawa. Nakita mo? Maliwanag yung kanyang paliwanag kung yung yung flat earth, yung niya, paniniwala niya. Talagang kung tutusin, hindi yan pinapatulan eh. Pero pinatulan na rin dahil kina-challenge nila yung Christian religion. Exactly. Yan ang kaya kailangan harapin talaga ang mga ganyan. Grabe, no? Gumastos sila. I think it's a contribution of their church na they spent 30,000 plus para isama yung limang Tapos feature yan sa kanilang church ata malamang para makita nila yung nangyari. Marami siguro natuwa yun sa ginawa. Yan yung the final experiment expedition. Yan yun. Ni William Duffy. Yan. Magaling. Salamat. 2024 yan eh. Kaya giba na yung flat earthers na yan eh. Kaya ngayon sa opisina Sis Jen, meron pa eh. Yung kasama ko sa trabaho, flat earther eh. Yun daw mga star, hindi raw totoong star yun. Reflection lang daw yun. Ay sabi ko, ayoko nang patulan to. Sira na ulo nito. Hindi rin totoong may sun daw. Yan daw sa naisan lang, reflection lang yung sun. Yung buwan, ganun din daw yan. Reflection lang nung dome. Man-made daw yung sun, man-made din daw yung yung buwan. Reflection lang daw. Sabi ko, ay wala. Sira na ulo nito. Kung joke lang sana yon, okay lang. Kasi joke eh. Kaso lang, seryoso sila. Seryoso? Kasi ang inaano kasi nila doon, tina-challenge nila, hindi yan gawa ng Diyos. Oo. Kaya nga magandang pang debunk dyan, yung mga nakikitang obvious things like crater, hindi niya naka-explain niya ba't may crater, saan galing yan?
Akala ko bawal lumabas ng ng space. Ba't may nakapasok? Siguro, siguro ano yun, baka illusion din yun. Mga loko-loko eh, no? Ayan. Ayun. Oops, teka lang. Ayan. Ayan lang tayong few minutes to log out. Sige, let's make it 1 hour. Oo, illusion. Oo. Hindi yung heavenly bodies ang illusion. Kasi nga, yung mga heavenly bodies, nakakapasok ng Earth like meteorite. Oh, explain nyo nga yung Halley's Comet. Oh, ano yung Halley's Comet? Ba't dumaan yun na 1986? Oh, di ba? Ay, naku po. Doon pa lang, kitang-kita mo na ano eh, umiikot yung ano eh. Umiikot yung Halley's Comet sa sarili niyang orbit eh, palayo ng sun eh. Every 70 years yun eh, nabalik. Kung di ako nagkakamali. Yung Halley's Comet. Maraming ways para mapabulaanan yan. Kaya ewan ko, ba't mo na-post yun? Si Edna, no? Yung vlogger na yun, na flat earther. Nagulat ako eh. Parang tama yung sinasabi niya. Sabi ko, ay, papakiramdam ko dito. Nung sinundan ko yung content, ay, flat earther, Filipino. Sabi ko, walang makakontent tong ano eh, matino. Hirap nun eh. Magkaibang time zone, di ba? New York, 12 o'clock midnight. Sa atin, 12 o'clock noon. Paano mo hahatiin yun sa plot? Di ba? Kung plot yan, paano mo hahatiin yung time na yun? Dapat i-bend mo yung lupa para yung ibang lupa dumilim ng alas 12. Ah, parang nagets ko ng ano nun, yung, di ba sabi nga nila na yung sinag ng ano, illusion lang yun, di ba? Reflection lang yun. Ah. So, doon nila papupuntahin yung kwento na yung ano na yan, yung time zone na yan, reflection din. Walang ganun silang paliwanag. Walang Actually, walang hirap nga sila ipaliwanag yun, Brad Alfred eh. Ano ba? Hindi naman Oo, ipaliwanag yan. hirap sila. Hirap sila talaga. Dapat yan na nila, todo na nila na, Oo. na, na malamang nag-stretch yung illusion na yung time, nag-stretch na rin, di ba? Oo. I-maximize na nila. Okay. Lalo sa kapwa-tawa. Oh, mahirap ma-stretch ang time pag nasa isang body ka. Pwede ma-stretch ang time pag malayo ka sa space. So, yan ang hindi na kayang ipaliwanag. Oo, weakness nila yan. Time and yung mismong oras tapos yung space. Time zone, yung time zone. Hirap sila dyan. Hindi na kaya. Kawawa naman sila. Kaya ako, naging ano ko na rin eh. Kumbaga, kung meron ako mamimit na ganyan, flat earther. Sige, usap tayo, diskusyon tayo. Pabubulaanan kita para matanggal yung masamang espiritu sa'yo. Sige, sis Jen, may sabihin ka? Wala naman. Hmm. Nagtitingin ako ng mga ano eh. Sorry, nagtitingin ako ng mga lakes tuloy dito sa atin sa Philippines. Kasi oo nga, malaking possibility na yung mga lakes, naipon lang yan. Yun nga, crater siya. Crater Meron lang talaga. bumagsak na. Oo. Mahirap i-debunk Naipon yun. lang yung tubig. Si Brad Benji, baka may tanong. Habol ka ba, Brad Benji? So, yun lang siguro marami ring naniniwala sa mga kanila. Siguro kulang din siguro ng mga katulad mo na ganyan na mag-ano sa kanila yung magpapabulaanan sa mga pinagsasabi nila. Kaya nga, Yung taong- kaya nga inaral ko na eh. yung ibang kumukontra sa kanila, di ba? Oo. Kulang. Kulang, Kaya marami kulang. rin naniniwala. Oo. Kaya sometimes, yung pagiging silent natin, ang epekto, dumadami yung mali. Oo, yung ganun nga nangyayari. Kaya Kaya doon sila, it's time to speak up, guys. We are Charlie Kirk. Yun. Pag di kayo sanay magsalita, no, invite nyo sa Bible Talk, magtanungin nyo. Welcome naman sila sa Bible Talk. Nga lang, gabi tayo. Yung isang nakausap ko sa sa church, pwede na siya Friday. Sabi ko, may pasok ako ng Friday, dapat Saturday, Sunday lang para siya maka-join. Sabi ko, hindi pwede yung ganung Friday.
Yan. Sarap sana live tayo sa YouTube, no? Aralin ko pa kung paano yun eh. Isi-stream mo ba? O aralin ko pa kung paano yung ini-stream mula rito sa Google Meet live sa YouTube. Pwede yun eh. Delay ng konti yung YouTube. Ng few seconds. Pero sa kanan, ang dami nga ayusin po. Pagka tayo nag-live po, ayusin ko po yung page ng YouTube. Ayusin ko po yung page ng Facebook. Magkakaroon po ng Bible Talks na Facebook. Lalagyan ko na po ng mga content yun. Kaya kailangan ko rin ng tulong yun eh. Sama-sama na po lahat yan. Effort na yan. Kasi ang paniwala ko po, hindi man lang humaanib yung iba sa ating paniniwalaan, yung mga ibang nasa online ho. Pwede po yung maagaw pa sa apoy eh. Yung mga nasa online. May nagtanong sa akin si Jen eh. Kasi yung link na panood niya. Sabi niya, ano raw daw binabasa kong script? Hindi Sabi, niya alam, wala kang binabasa. sabi ko, wala akong binabasa ng script dito. Sabi, talaga, wala akong binabasa ng script dyan. Sabi ko, wala talaga akong binabasa ng script dito. Ang tinitingnan ko lang ko yung slides. Kaya nga noong nakaraang linggo, di ba, nagkamali pa ako. Kung papanoorin niyo yun. Nagkamali ako eh. Ay, hindi ko pa rin na-post yun no, sa inyo, Brad Benji. Nagkamali ako, akala ko closing na, yung slide na yun. Pag-click ko, meron pa pala. Tama ako ng tawa, sabi ko. Ayan, kako. Hindi kasi ako scripted. Hindi gaya nito mga ibang vlogger na to, sina Tetele Tay, sina Ian Akda, may script pong binabasa yan. Ako po, wala akong binabasa ng script. Pagka live po tayo. Kung paliwanagan ho. Titingnan ko lang ho yung slide, alam ko na po yung content nun. Yun. Kaya hindi siya makapaniwala. Sabi ko, sige, punta ka sa bahay ka ako minsan, manoorin mo ako mag-podcast ng dire-diretso. Wala po tayong script. Binabasa ko yung ibang mga mahirap ipaliwanag gaya ng mga science. Pero yung content mismo, wala man akong binabasa. Yung sunod-sunod, wala. Meron na lang po tayong few minutes. Baka may gusto pang humabol sa comment or question para next week ho. Next week ho, baka pwede nating itopic yung pagtatayo ng bahay sa batuhan, sa bato, at pagtatayo ng bahay sa buhanginan. Ano po dyan yung buhangin, ano yung bato, ano yung bahay na tinayo, based dun sa Matthew 7. Yung iba kasi ang paniwala, yan po yung buhay natin. Tinatayo sa pananampalataya, ganon. May mga meaning po yun sa Bible. Ano po yung meaning yan deeply or deep meaning ng mga binanggit ng Panginoong Hesus na yan. Yan, 10 o'clock na. Kaso talagang may timer tong ating Google Meet, no? Sana mawala yung timer na to para ma-extend tayo. Okay, hanggang dito na lang po siguro tayo. At salamat po sa pagdalo nyo. Wala muna tayong paksa ngayon at sana Q&A po ito. Natalakay po natin kaunti yung sa flat earth. Pero meron po tayong separate topic yan sa flat earth. No, talagang gigibain po natin yan. Yung maling haka-haka na yan. Again guys, thank you po sa pagpunta nyo. God bless po. Balain po kayo ng Panginoon. Ingat po sa mga sakit-sakit. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.